Sa baryo ng San Lucas, may isang lumang bahay sa dulo ng kakawian na walang gustong lapitan. Ang bahay ni Aling Marta. Matandang dalaga, may malalim na mga mata, may mga kuko na tila masyadong mahaba para sa isang normal na tao. Bago natin simulan, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at i-click ang notification bell bilang suporta sa channel. Pakinggan natin ang kwento ni Aling Marta na isang mambabarang na walang hanggan ang pagpaparusa. Ayon sa matatanda, siya ay isang mambabarang, isang makapangyarihang mangkukulam na gumagamit ng mga insekto upang magdala ng sakit at kamatayan. Ngunit walang ebidensya laban sa kanya. Hanggang isang araw, isang batang babaeng ang nagkasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Si Elena, isang 9 taong gulang na masayahing bata, biglang nanghina at hindi na nakatayo. Nagsimula siyang magkaroon ng maliliit na bukol sa balat at sa loob ng 3 araw, ang mga bukol na iyon ay pumutok at naglabas ng buhay na insekto, mga ipis, gagamba at uod. Napuno ng takot ang kanyang pamilya. Dinala siya sa mga doktor, ngunit wala silang mahanap na paliwanag. Sinubukan ng kanyang magulang ang lahat, pero walang bisa. Isang matandang albularyo sa baryo ang lumapit sa pamilya at nagsabing, "Ang batang ito ay may parang, may isang mambabarang na may matinding galit sa inyo." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at pareho nilang naisip si Aling Marta. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagtungo sa bahay ng matanda. May dala silang mga sulo, dasal at galit. "Aling Marta, lumabas ka!" sigaw ng isang lalaki. Ngunit tahimik ang bahay. Nang sinubukan nilang buksan ang pinto, hindi ito gumalaw. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na hangin ang dumaan. At biglang bumukas ang pinto ng mag-isa. Sa loob ng madilim na bahay, nakita nila si Aling Marta, nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Walang imik, walang takot. "May gusto ba ayaw itanong sa akin?" Malamig niyang sabi. "Ikaw bang may kagagawa nito?" Sigaw ng ina ni Elena. "Bitawan mo ang anak ko!" Ngunit ngumiti lamang ang matanda. "Ang batang iyon ay may kasalanan sa akin. Bulong niya. Dapat yung pagbayaran." Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong ibig niyang sabihin? Paanong nagkasala ang inosenteng bata? Lumapit ang matandang albularyo at hinarap si Aling Marta. "Sabihin mo ang totoo. Mahinahon niyang wika. Ano ang dahilan ng iyong galit?" Napabuntong hininga si Aling Marta. Matagal na may utang ang pamilya ni Elena sa akin. Ang kanyang lolo ang pumatay sa aking ina. Nabigla ang lahat. Ayon kay Aling Marta, ang kanyang ina ay isang manggagamot noon, isang babaylan. Ngunit noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, siya ay pinaratangang mangkukulam at ipinaaresto. Isa sa mga nagbigay na impormasyon sa mga Kastila, ang lolo ni Elena. Sinunog ng buhay ang ina ni Aling Marta at mula noon, isinumpa niyang babalikan niya
ang lahi ng kanyang mga kaaway. At ngayon, si Elena ang naging biktima ng kanyang paghihiganti. Kasalanan ng dugo ang binabayaran ng dugo. Bulong ni Aling Marta. At ang batang iyon ang pagbabayarin sa ginawa ng kanyang angkan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Dumilim ang langit. Nagsimula silang makarinig ng mga bulong sa loob ng bahay. Mga tinig na hindi sa kanila. At doon nila napansin ang anino ni Aling Marta ay hindi sumusunod sa kanyang katawan. Sinubukan siyang lapitan ng albularyo. Bitawan mo ang galit na yan, Marta. Hindi mo mababago ang naharaan. Huwag kang magpatuloy sa sumpa. Ngunit biglang lumutang si Aling Marta. Nagbago ang anyo niya. Tumanda ang kanyang muka, lumalim ang kanyang mga mata, at bumuka ang kanyang bibig ng sobrang laki na parang mawawasak ito. Masyado ng guli. Aniya, habang nagsisimula siyang tumawa. Biglang gumapang ang mga itim na insekto mula sa sahig, mga ipis, uod at gagamba na tila sumasayaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit, nang muling magsalita ang albularyo, nagbago ang lahat. Sa ngalan ng liwanag, sa pangalan ng mga ninuno, ako ay nagpapalayas ng sumpa ng barang. Biglang lumiwanag ang paligid. Sumigaw si Aling Marta. Isang sigaw na hindi likas sa tao. Ang kanyang balat ay nagsimulang magpitak at maglabas ng itim na usok. At sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Patay. Ang kanyang katawan ay unti-unting natunaw sa harap ng lahat. Hanggang sa wala nang natira kundi alikabok. Nang bumalik ang pamilya ni Elena sa kanilang bahay, laking gulat nila. Gumaling ang bata. Nawala ang kanyang sugat at wala nang lumalabas na insekto sa kanyang katawan. Ngunit may isang naiwan. Isang maliit na tattoo sa kanyang braso na parang hugis gagamba. Nang tinanong siya ng kanyang ina kung ano ito, sagot ni Elena, "May tumalaw sa akin sa panaginip. Sinabi niya, hindi pa ito tapos." Mula noon, walang lumapit sa bahay ni Aling Marta. Ngunit tuwing hating gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig silang bulong sa hangin. Ang dugo ay may utang. Ang sumpa ay hindi matatapos. At kung makinig ka ng mabuti sa dilim, mararamdaman mong may mga matang nakatingin, nag-aabang ng bagong biktima. Nagustuhan mo ba ang kwento? Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat!